Sa dami ng anomalya na lumalabas ngayon tungkol sa flood control projects at iba pang infrastructure, malinaw na hindi simpleng pagkukulang lamang ang nangyayari. Ito ay sistematikong korupsyon na kontrolado ng iilang tao sa itaas. Ayon mismo kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, hindi lang ito basta pangkaraniwang katiwalian. Ito na raw ang pinakamalaki at pinakagarapal na nakawan sa kasaysayan ng bansa sa loob lamang ng 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr. At bakit nga ba hindi? Mismong pangalan ni na Speaker Martin Romualdez at Kong Zaldico ang paulit-ulit na lumulutang bilang utak ng budget manipulation. Ito ang parehong sinabi ni Vice President Sara Duterte noon pa man na hawak ng 2 tao ang pambansang budget. At ngayon, mismong kontraktor na si Pacifico Diskaya ang nagpatibay nito sa kanyang salaysay na idinetalye kung paano dumadaloy ang pera mula sa pondo ng gobyerno papunta sa bulsa ng ilang politiko. Ibig sabihin, hindi haka-haka o chismis ito. May pattern, may testimonya, at may malinaw na ebidensya ng kawalanghiyaan sa paggamit ng pera ng bayan. Habang si PRRD noong nakaupo, walang sinasantong korap, kahit sino sibak kung mahuli. Pero ngayon, tila baligtad. Ang mga kurap na malapit sa Malacanang at Camara ay protektado, samantalang ang mga Duterte ang pilit na sinisiraan at ikinukulong sa mata ng publiko. Ito ang malinaw na double standard ng kasalukuyang administrasyon. Ang mas nakakadismaya pa, ayon kay Gonzales, imbes na seryosong investigasyon ang ginagawa ng Pangulo, damage control lang daw ang nakikita. Para bang ang layunin ay hindi alisin ang corruption, kundi patahimikin ang protesta at linisin ang pangalan ng mga nasa pwesto. Kung ganito, saan patutungo ang bayan? Puro palabas, puro propaganda habang patuloy na ninanakawan ng taumbayan? Kung tutuusin, kaya naman daw tapusin agad ni Marcos Jr. ang problema kung gugustuhin niya. Isang araw lang, sabi ni VP Sara, kayang ilabas ang mga pangalan ng may sala. Pero bakit hindi magawa? Dahil ba't kakampi, pinsan, at mga malalapit sa kanya ang nadadawit? Hindi ito panahon ng palusot. Hindi ito panahon ng zarsuela. Ang taong bayan ay naghihirap, nalulunod sa baha, walang maayos na serbisyo, samantalang ang mga nasa pwesto ay nagpapasasa sa pondo ng gobyerno. Kung seryoso si Marcos Jr., dapat linisin muna niya ang sariling bakuran. Kung hindi, siya mismo ang dapat panagutin ng sambayanan. Kaya ngayon, mas lalong nagiging malinaw kung bakit nananatili ang tiwala ng marami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara. Dahil sa kabila ng paninira, sila lang ang may tapang magsabi ng totoo at banggain ang mga tunay na hari ng korupsyon. Sa laban na ito, nasa gilid tayo ng katotohanan, at ang katotohanan iyon ay malinaw. Hindi seryoso ang kasalukuyang administrasyon na sugpuin ang korupsyon. Subscribe para sa iba pang balitang komentaryo.